Ayan, so panibagong araw, panibagong linggo pala na tayo ay mag-aaral. Are you ready? Hindi pa. Are you ready? Yes, I am. Yeah. So bago tayo mag-start, syempre we need to pray. So ini-invite ko ang bawat isa na tayo ay tumayo. And may I call on Ate Pau to lead us in prayer? Me? Sabi niya? Attitude, sir. So let's pray po. Yes, Heavenly Father, Lord, today we glorify you. We lift your name high, Panginoon. Lord, this time, we surrender our hearts, Panginoon, to listen sa words mo, to listen, Lord, sa mga gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Lord, open our hearts and minds, Panginoon, na makita namin yung goodness mo, hindi yung pansarili naming kagustuhan, Panginoon. May you open our ears, Panginoon, our minds and soul, Panginoon, na kayo po yung magiging center ng gagawin namin today, Panginoon. Be glorified, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang bawat buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, okay. So wala munang upo. Ayan, tayo muna tayo ha. So magkakaroon tayo ng konting icebreaker. Ayan, para naman sumigla-sigla ang ating mga espiritu at kaluluwa. Ay, sino mga inaantok? Taas ang kamay, mga inaantok. O, ayan. Nakita natin sino mga inaantok ha. Okay, gusto nyo bang magising? Mga bata? Gusto nyo magising? Okay, sige. So, inanyayahan natin yung ating dance leader. Dance leader! Yan! Okay. Ganito ha. Ganito gagawin natin. So, ano kayo sa mga upuan nyo? Kailangan maluwag. Kailangan nakakagalaw. Okay. Si Pastor and Judge ha. Pag may hindi sumayaw, pasasayawin natin sa harap. Okay? So, kailangan lahat sumasayaw. Okay? So, kailangan lahat gumagalaw, ha? Okay. Okay, ready? Ready na ba kayo? Are you ready? Okay, come on, let's go! Wait lang. May announcement siya, yung ating dance. Apat lang na steps. Ayan. Okay, para madali. So, una, apat pa nga. Nakapin yung isa. Huwag mo na mag-overreact. Mahirap na part. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun. So, deep down. Deep down. In my heart. Si Risa, di sumasayaw, bro. Si Risa, di sumasayaw. Isa pa. Huwag ka magtalo kay Risa. Okay, dance leader. Okay. So, deep down. Okay. Mga children. Okay. Ready. Stretching muna. Go. Stretching. Deep down in my heart, always sure repeat with me. It's deep. Jesus.
Alright. Nagising na ba kayo? Yan. Mamaya papagawa natin yung video. Alright. Sabi mo nga, Jem, nag-ano na yung ano. Teka, inihingal ako. Okay na. Deep. Galing pala talaga ni Brother NJ Sumayaw, no? Approve ba? Approve. Okay, sige. Start na tayo. So, ano tayo? Tawag doon? Recap. Yung ating memory verse last Sunday. Okay. Ano yung topic natin last Sunday? Jesus is the Savior of the world. Okay. Ano yung ating verse? John 3:17 to 18. Okay. Sino nakakabisado? Sino? Okay. Sino makakapag-recite ng John 3:17 to 18? Sino? Si Jem. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God once and only Son. John chapter 3 verse 17 to 18. Okay. Mamaya may candy yan. May candy. Sino pa? Sino pa nakakabisado? Wala na? Sino? Meron pa? Okay, wala na. Ayaw nyo eh. Sige. So, last Sunday or 2 Sundays na nakalipas, napakahalaga na maunawaan natin kung bakit kailangan natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Tama? And can you imagine yung buhay natin kung wala tayong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo? Na-imagine nyo ano kaya yung buhay na meron tayo ngayon kung hindi namatay si Jesus sa cross para sa ating mga kasalanan? Siguro walang mga church ngayon, no? Siguro walang nag-worship kay Lord. Lahat nasa mall, nagpa-party-party, umiinom dun, umiinom dito. Umiinom dito. Di ba? Pero we thank God dahil dumating si Jesus Christ. Siya yung namatay sa krus para tayo ay tubusin at bigyan ng panibagong buhay. Amen. Okay, now, punta tayo sa ating lesson 4. Ang title ay Christ Came For Me. Hindi ko na tinagalog kasi tumutugo yung utak ko pagka masyadong malalim. Okay. Lesson 4, Christ Came For Me. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 6 to 8, you see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Okay. Isa-isayin natin. Ang sabi dito, at just the right time when we are still powerless, Christ died for ungodly. Pag sinabing ungodly, sila yung mga taong, walang Diyos. Wala silang kinikilalang Diyos. At sabi ni Jesus Christ dyan, at sabi dyan ng Bible, dumating tayo sa sitwasyon ng buhay natin na tayo yan. Very rarely will anyone die for a righteous person. Tama naman.
True for a good person, someone might possible dare to die. Ikaw, gugustuhin mo ba na, halimbawa, ikaw sa Cyril, gusto mo bang mamatay para kay Marisa? Oh, papatayin kita para maligtas si Marisa, para mabuhay si Marisa. Papayag ka? O, di ba? Ayaw mo, di ba? Bakit ito papakamatay para mabuhay? Bahala sa buhay niya. Tawayan ng dalawa. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya hindi mo na kailangang mamatay para kay Marisa kasi may namatay na para sa kanya. Amen? Tuwan-tuwa si Cyril. Hindi na ako mamamatay! Namatay na si Jesus Christ para sa kanya. Now, meron tayong dalawang objectives. Una, we will thank God for coming as Savior. Pangalawa, we will understand how important one is in the sight of God. Alamin natin kung gaano ba kahalaga ang bawat isa sa atin sa paningin ng Diyos. Tingin nyo, gagawin ba ni Jesus Christ na akuin ng mga kasalanan natin? Siya ay mamatay dun sa krus ng Kalbaryo kahit alam niyang wala siyang kasalanan kung hindi ka mahalaga para sa Kanya. Gagawin niya kaya yon? Siyempre hindi. Ginawa niya yon dahil mahalaga ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo nga, mahalaga ka kay Lord. Yan, mahalaga ka kay Lord kaya pahalagahan mo rin yung paglilingkod mo kay God. Amen? Diba? May mga tanong sa atin na hanggang ngayon, ito ay minsan mystery o misteryo sa atin. No? Bakit nga ba si Jesus Christ kailangan pumunta dito sa lupa, kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang makisama sa mga makasalanan, tapos mamamatay? Kanina, tinanong ko sa Cyril, kaya mo bang mamatay para kay Marisa? Siyempre, hindi. Diba? Pero si Jesus Christ, imagine niyo, knowing na siya ay walang kasalanan, na siya ay malinis, pero nakisalamuha siya sa mga taong makasalanan. Kumain siya kasama ng mga taong makasalanan. At hindi lang siya kumain kasama ng mga taong makasalanan, binaba niya, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, at namatay siya para sa iyo. At alam mo, why Christ has to come, live among men and die? You are that reason. Ikaw ang dahilan, lagot ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Parang paninisi yata yung tono ko. Parang paninisi, no? Ikaw yung dahilan, kapatid. Because God loves you. Diba? Kung hindi dahil sa pagiging makasalanan, kundi dahil sa mga kasalanan na nagawa natin, hindi natin may kita yung grace ni God. Diba? Hindi bababa si Jesus Christ dito sa lupa para abutin tayong mga makasalanan. Diba? Kaya, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, ito nawa ay magkaroon ng magandang epekto, malaking epekto, para sa pagbabago ng buhay ng bawat isa. Gusto niyo ba magbago? Gusto niyo ba mabago buhay niyo? Baka ayaw niyo eh. Kaya tinatanong ko. Diba? Gusto naman natin mabago ang ating buhay. Tama? So, sabi dyan, what are used in these verses to be compared with man? What does this tell about how God relates with man? Sabi ng Psalms chapter 8, verse 4 to 5. What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them little lower than the angels or heavenly beings and crowned them with glory and honor. And in Matthew chapter 6 verse 26, look at the birds of the air. Sabi niya, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly fathers feed them. Are you not much more valuable than they?
Na-realize nyo ba kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon na sinabi ng Biblia? Yung mga ibon, palipad-lipad lang sila, wala silang ginagawa. Di ba? Palipad-lipad lang sila dyan, wala sila ibang ginawa kundi gamputin kung ano yung makakain, ipunin yung ano yung makakain nila. Tama? And then God, no? Inaalaw ng God yung mga bagay na yon para sa mga ibon, para sila mabuhay. Pinapakain sila ng Diyos. Kaya ikaw daw at ako, mas mahalaga sa Panginoon. Kaya kanina, masarap ang ulam natin. Diba? 555, 555, 555. May mega. Diba? Mahalaga tayo lahat sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Kaya kahit yung ulam natin, masarap ba? Masarap ba yung ulam natin? Sarap, diba? Imagine niyo yun, diba? Imagine niyo yun, ganun tayo kamahal ni Lord. Ayaw ni Lord na tayo nagugutom. Tama? Pangalawa, how did Jesus treat His disciples? What special privilege do friends of Jesus have? In John chapter 15, verse 13 to 15. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Diba? Sino nga kanina? Diba? Kaya lagi kong tinatanong kung si Cyril ba gusto niya mamatay. Kasi wala talagang makakagawa nun. Diba? Hindi mo gustuhin na mamatay. Diba? No, superhero. You are my friend, and if you do what I command. Diba? Sabi ni Jesus, kung tayo daw ay sumusunod sa mga inuutos ng ating Panginoon ni Jesus, we are His friends. And sabi niya, I no longer call you servants because servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Next. What is God's gift for mankind? How is this gift made available? Sabi ng Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya si Jesus namatay sa iyo, namatay siya para sa ating lahat dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So para mabayaran yung kasalanan, kailangan merong mamatay. Sa table na to. Lagi na sa table na to. Di ba? Para mabayaran ng kasalanan ng isa, kailangan may mamatay. Parang ganun. O sige, pag namatay si Marisa, okay, bayad na kayo. Ganun eh. Ganun yung kailangan, yun yung kabayaran ng kasalanan na sinasabi dito ng Panginoon, na kailangang may mamatay, mag-alay ng buhay para sa kasalanan na meron ng mundo. And Jesus did it in the cross. Amen? And the gift of God through the dead, o yung kamatayan ni Jesus Christ, ay yung eternal life sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Napansin nyo ba sa discipleship natin, may mga nawawala na nang nawawala, unti-unti. Yeah? Pansin nyo ba, may mga unti-unti nang nalalagas. Sasalahin talaga tayo ng Panginoon, maniwala kayo. Pero mahalaga para sa Panginoon yung mga nananatili. Mahalaga para sa Panginoon yung mga nagpapatuloy. Because you have received the gift of God na buhay na walang hanggan. Amen? Kaya yung kabayaran na yan, binayaran na ng Panginoon yan. Kaya binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi importante tayo kay God. Sabihin nyo nga, importante ka kay Lord. Sabi ng Psalms chapter 8 verse 4 to 5. What is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with the glory and honor. Last time, nag-post ako sa Facebook, sabi ko, did Jesus ask you if you are talented, if you are gifted, if you are smart, if you are good in speaking? Tinanong ba ng Panginoong Yesus kung gwapo ka, maganda ka?
para gamitin ka ng Diyos. Hindi eh. Di ba? Kaya sabi nung Psalms chapter 8, verse 4 and 5, what is mankind? Sino ba naman tayo, di ba? Para maging mindful ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Di ba? Alam niyo yung kanta na yung who am I that you are mindful of me? Why? Because God calls us friend. Amen? Kaya, no matter what, kahit anong klaseng tao ka, di ba? Kahit na ikaw ay hindi ka magaling magsalita, kahit na medyo gwapo ka lang, gaya ko, kaya kang gamitin ni Lord. Amen? Because you are important kay God. Diba? Imagine niyo, diba? Kung paano kinreate ni God si Adam and Eve, diba? He made them beautiful in His eyes. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanila personally. Nakakausap nila si God. At alam niyo, ano yung pinakamagandang bagay na ginawa ni God kay Eva at kay Adan? He gave them dominion over the earth. Amen? Binigyan niya, kaya tignan nyo, di ba? Huwag natin sabihin na, tao lang ako. Parang nilalang lang lagi yung term, di ba? Tao lang ako. No, hindi ka lang. Kasi yung word na lang parang less eh. Alam niyo yun, parang mababa ka pag sinabi mong lang, di ba? You are not just a man, di ba, na sinasabi mong lang, nilalang, na lang. You are so special sa Panginoon. Di ba, kinreate ng God si Adam at si Eve, di ba? Para magkaroon ng dominion over the earth. Tayo yun until now. Binigyan tayo ng Diyos, di ba? Ng authority, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pamahalaan yung sanlibutan. Amen? So clearly, ito yung pagkatawag natin, mga kapatid. To be used by God. That's why Christ came for us. Gusto ng Diyos na gamitin tayo. Di ba? It is not because of your abilities, but because of His grace and mercy. And especially sa unconditional love ni God. Kaya wag tayong magmalaki pagdating sa ministry. Hindi ka tinawag ng Diyos dyan dahil magaling ka. Hindi ka tinawag ng Diyos dyan dahil may abilidad ka sa bagay na yan. Ginamit ka ng Diyos dahil alam niya na magiging kagamit-gamit ka sa bagay na yan. Hindi dahil magaling ka, no. It's by the grace of God. Kaya ka ginagamit ng Panginoon. Pag sinabing we live by the grace of God, kailangan patuloy tayong natututo sa buhay. Diba? Hindi lang naman instant yan, diba? Sino ba tayo para pag-ukulan ng Panginoon ng panahon? Sino ba tayo para pag-alayan ng buhay ng Panginoon? Diba? Pero we praise God. Diba? Kasi sabi ng Matthew chapter 6 verse 26 again, look at the birds of the air. They do not sow. They do not reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Alam nyo guys, if we will open our hearts for the Lord at magkaroon tayo ng willingness na magamit ni God, may kita nyo kung gaano kahalaga kung bakit tayo nag-aaral ng discipleship. Maunawaan nyo kung bakit kailangan tayong mag-devotion araw-araw. May kita nyo kung bakit kailangan tayong matuto at kailangan tayong makinig sa mga nagtuturo. Dahil hindi lang tayo sa salita, ay hindi lang tayo sa pagkain pinifeed ni God. Di ba? Pagkainan, sarap, ang saya-saya natin. No? Papakabusog tayo. Kaya dapat mabusog din yung kaluluwa natin. That's the purpose of life kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. To be fed by the Word of God. Gusto niyo ba lumalim sa paglilingkod sa Panginoon? Gusto niyo po lumalim? Pagpatuloy niyo yung IM niyo. Sabi ni Pastor, yung Sundays, ilan Pastor Sundays meron tayo sa isang taon? 15?
52? 52 Sundays. Diba? Nag-start tayo, bawas na. Kailan na tayo nag-start ng IM? Yeah? So, kailangan matapos natin nang walang absent hanggat maaari. Pwede ba yun? Doon natin mapapakita kung gaano natin kalab si God. Si Ate Lala nga eh. Dapat may may dagat to ngayon. Dapat kasama to sa pagdagat. Sana lumalangoy-langoy na yun ngayon. Gumagano-gano na sa Ate Lala ngayon, no? Ano na siya eh, ganun na. Kaya lang ginanon siya ni Lord. Ay, hindi ka pwede, Lala. Kala mo makakaswimming ka. Dapat may outing sila. Okay na lahat eh. Yung bayad sa kanya, okay na. Pero pinili niya na mag-IM. Alam niyo kung ba't pinili niya mag-IM? Ayaw niya mag-remedial. Ayaw niya diba? Ayaw niyang balikan, ayaw niyang bumalik doon. Sana may ganun tayong heart, diba, na parang magsiswimming ako, mag-e-enjoy ako. After ko mag-swimming, pagod na ako. Diba? Pero dito, kung na-enjoy nyo yung ginagawa natin, pag uwi nyo sa bahay, ay grabe, kaya pala namatay si Lord para sa akin kasi mahal na mahal ako ni Lord. Diba? Kasi kung di ka mahal ni Lord, bahala ka na sa buhay mo. Imagine niyo kanina lang umaga, di ba, may namatay dyan sa Santa Maria dahil sa sunog. Imagine niyo yung nag-iisa, yung bahay lang na yun yung nasunog. Tapos yung bahay lang na yun din yung may namatay. Siyempre, nung mamatay kapitbahay, wala namang sunog dun. Parang nakakapagtaka yun. Yung bahay lang na yun. Imagine niyo pwedeng matupok din yung kabilang bahay, yung likod ng bahay. Di ba? What my point is, habang nandito tayo, habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay by His grace, gamitin natin para sa Panginoon. Dahil pag dumating yung araw na kinuha ka na ng Panginoon, baka sabihin mo, Ate Lala, ipanalangin mo ko. Mainit dito. Mainit dito, Ate Lala. Walang Coke Zero dito. Pastor. Walang Sprite. Mainit. Diba? Pero, salamat sa Diyos dahil napakahalaga ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo yan, mahalaga ka kay Lord. Ayan. Diba? Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ginto. Diba? Mas mahalaga tayo kaysa sa mga diamond, kaysa sa mga mamahaling bagay sa mundo na to. Diba? Nanonood nga ako sa Facebook yung nagbebenta ng mga Rolex na relo. Grabe pala, mamahal talaga ng Rolex. 100,000 million yung yung halaga. Diba? Kami, okay na kami sa Muslim lang eh. 150 lang, meron. 150 lang, meron ka ng relo. Pareho lang naman, umiikot din naman, oh. Diba? Ano ba pinagkaiba ng oras sila sa oras na to? Diba? Rolex yun, diba? Ito, roller. Mas nawawala yun sa maraming tao. Oo. Yun, nawawala yun sa maraming tao. Ito, Hindi yan papas. safe to. Ito, bilhin nyo. Ay, patay tayo. Huwag kayong bibili ng Rolex, ha. Binigyan na ng ni Pastor. So, alam nyo guys, ito. Kung tayo ay mahalaga sa Panginoon, kung maunawa natin that we are more valuable than anything in this earth, please, know your worth. Sabihin mo sa katabi mo, know your worth. Dahil mahalaga ka sa Diyos, dahil pinapahalagahan ka ng Diyos, mga kapatid, dapat you should know your worth. Never settle for less. Tandaan niyo yan. Di ba? Hindi. Parang hugot, pero totoo. Di ba? Ang buhay natin, pahirap na nga ng pahirap. Tapos mamumuhay ka pa sa walang kwentang buhay, pipili mo pa yung walang kwentang buhay. Di ba? Pero kung alam mo yung worth mo, dahil alak ka ng Diyos, dahil naglilingkod ka sa Panginoon, may kita mo na mahalaga pala ang buhay na dapat, alam ko kung gaano yung halaga na, tawag dito, yung buhay na lalakaran ko o yung papasukin kong buhay. Di ba? Kaya yung pag-asawa, di ba, hindi yan yung, sabi ko kanina, hindi yan yung parang kanin na mainit, na pag
pag sinubo mo, iluluwa mo kasi panis na. kasi mainit. Kasi mainit yung kanin. Kasi mainit yung kanin. Di ba? Kaya alam nyo guys, eto. Pag kaya sinabing know your worth, di ba? Lalo na marami sa atin mga kabataan dito na hindi basta-basta ang pag-aasawa o pagpasok sa isang relasyon, magastos yan. Amen. Magastos yan. Tama? Magde-date kayo sa SM, gastos ka ng 3,000, pag uwi mo, ulam mo, tuyo. Kasi lahat ng palabas sa SM pinanood eh. Kasi ang saya-saya ko, masaya ako pagkasama ko siya. 3K na gastos mo? 3K, hindi. Nahuli ako, no? Alam nyo, guys, joke siya pero lalo na sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, no? Huwag tayo laging nagmamadali. Madalas sa mga nagmamadali, nadadapa. Yun. Hinihimatay yung iba. Madalas sa mga nagmamadali, napapahamak. Diba? Tama? Tama ba? Huwag tayong mamuhay. No, do not settle for less. Because our God is Yahweh El Shaddai. He is the Almighty God. At sinabi ni Pastor kanina, the Almighty God. And the God all-sufficient. Amen. Mahalaga tayo sa Panginoon, kaya huwag ka mag-alala sa mga bagay na anumang pangailangan mo, ipoprovide ng Panginoon yan. Alam ni Lord lahat yan. You are important to God. Sometimes, di ba, you play a significant role in God's wonderful plans and purposes. Imagine, man is assigned dominion over God's creation. This simply means that you have a very special place in God's heart. Imagine niyo, napaka-special nyo sa puso ng Panginoon, di ba? Each one has a place in God's heart, regardless of your color, of your race, of your social status, of your achievement, etc. God looks at you. God looks at you. Tinitignan tayo ng Diyos na may lubusang pag-iingat at pagmamahal. Di ba? Why Jesus even declared that you are far more important than birds of the air. That is why God never get tired of providing for your daily needs. Sino ba dito nagugutom, may araw na nagugutom? Wala naman. Wala naman. Praise God. Mga taga-Grace Kit talaga laging busog. Kaya lumulusog eh. Yeah? That's God's provision, mga kapatid. Kaya sabi dito ni God, di ba? Hindi siya napapagod na i-provide lahat ng pangangailangan natin araw-araw dahil importante tayo sa Diyos. Amen? Kaya wag nyo laging tawag dito, idadahilan, may trabaho ako na Sunday. Diba? May mga Kristiyano, diba? Ay, may work ako na Sunday, hindi ako makaattend ng church. Pag alam mo yung worth mo, pag alam mo yung worth ni God sa buhay mo, diba? Yung worth na yan, mauunawaan mo that God is more important. Yung pagsamba sa Panginoon, yung pag-worship sa Panginoon, yung pag-attend every Sunday is more important kaysa sa mga bagay na tingin mo priority mo. Pag Sunday lang naman hinihingi ni Lord, Monday to Saturday, sige, huwag kang matulog, magtrabaho ka para yumaman ka. Pero pag Sunday, pagyamanin mo naman yung kaluluwa mo. Diba? Mag-enjoy ka naman na mag-worship kay God. Na-enjoy nyo ba mag-worship pag Sunday? Yes. Na-enjoy nyo? Yes. Yes. Na-enjoy mag-worship sa Panginoon, pero pagka nandyan na, nothing is impossible through you. Ganyan ba kayo mag-enjoy? I can do. I believe.
I believe. Todo na to. Todo na. Pambihira. Alam nyo guys, isa sa dapat nating matutunan, isa sa dapat nyong matutunan is kung paano talaga ibigay yung todo para sa Panginoon. Todo na ba yan? I believe, I believe. Kaya yung praise music, yung fast song nagiging ano na lang slow song I believe, I believe, Jesus, I believe. Arang yung isa na lang Mash up na di ba? Kaya alam nyo, ito yung magandang tanong. What difference does it make now that you know that you're important to God? Meron ba? Meron ba kayo napansin sa sarili nyo na pagbabago? Nung kayo ay nakakilala sa Panginoon, nung kayo ay nag-serve kay God, meron ba nagbago? Yung iba wala. Meron ba nagbago? Yes. Praise God. Kasi kung walang nagbago, magbago ka na. Next, you are important to God, but you are a sinner. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23 to 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. 'Di ba? Totoo naman mahalaga tayo lahat sa Panginoon. Pero aminado ba kayo na kayo ay nagkakasala? Yes. Pero wag niyo angkinin na kayo laging makasalanan. Nagkakasala lang kayo. Iba kasi sa nagkakasala sa makasalanan. Parang habang buhay niyong dala-dala yan, makasalanan ako. Yes, proud to be. Pero pag sinabi mong ako'y nagkakasala lang, Lord, dun, may pagkakataon ka mag-sorry kay Lord. Diba? Lord, sorry po, ito na naman, tao lang po. Yeah? Favorite yan, tao lang. Diba? Kaya dito, sabi, it is undeniable that you are special in God's eyes. Na kahit makasalanan ka, kahit nagkakasala ka, kahit naging marumi ka sa harapan ng Diyos, kahit naging makasalanan ka sa harapan ng Diyos, special ka kay Lord. Amen? Para kang cake sa Prima Blend. Hindi nakakasawa. Mahalin. Ganun si God sa atin. Hindi tayo nagsasawang mahalin. Tama? Pero pag may Prima Blend, mas masarap. No? It's my birthday. But when Adam and Eve failed, sin has now marred. O nasira yung image natin dahil sa kasalanan. Diba? And make us displeasing to Him. Their rebellion marked each man guilty before God. You are therefore born into sinful condition and has invited the wrath of God upon you. Sabi dito, nasira yung image nating mga tao dahil dun sa failure ni Eva at ni Adan. Diba? Nasira yung image natin. Kaya, laging natin sinasabi, makasalanan tayo. Minsan sinisisi natin, kundi dahil kay Eva. Kundi kumain si Eva ng mansanas. Kundi kumain si Eva ng mansanas, sana hindi rin kakain si Adan. Kaya ngayon, ang paborito natin, mansanas. Diba? Pero we praise God. No, we praise God dahil dumating si Jesus para mabago yung kaisipan na yon. Diba? Para mawala yung guilty sa puso natin. Amen? Next, man's sinful behaviors result from being born sinners. Tama. How is this true to your life? Sabi dyan, ang makasalanang pag-uugali daw ng tao ay nagresulta ng pagiging makasalanan. Paano ito katotoo sa buhay mo? Mamaya, sasagutin natin yan. Next, you are important to God, but you are separated from Him and are deserving of death. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Naniniwala ba kayo
na deserving tayong lahat sa kamatayan. Na dapat hindi si Jesus yung namatay dun eh. Di ba? Na dapat ako yung napako dun, hindi ako. Lahat tayo ha. Ano kayo itsura nun? Ako yung nakapako dun. Malaki tiyan. Mataba. Itsura ko nun, di ba? nalala ko si Jesus dun sa iskit dun sa Antipolo. Sabi na, Pastor, parang hindi si Jesus, parang si Santa Claus yung nakita natin dun. Siguro imbis na umiyak si Mary kung ako si Jesus, baka matawa yun. Ang lusog-lusog mo, Jesus. Kidding aside, no? Deserving po tayong lahat. Tawang-tawa si Pao, oh. Inimagine mo talaga nakapako sa krus, baka bumigay yung kahoy nun. Maputol. Pero lahat po tayo deserving sa kamatayan na dapat na ginampanan ni Kristo. Diba? Nahiwalay tayo kay God dahil sa kasalanan. Pero na-reunite tayo, na-redeem tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, surely the arm of the Lord is not too short to save. Hindi daw maikli yung kamay ni Lord para hindi ka mailigtas. Nor his ear too dull to hear. Hindi rin mahina ang pandinig ng Panginoon. But your iniquities have separated you from your God. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Hindi natin pwedeng isisi sa Diyos kung bakit minsan nakakaranas tayo ng maraming bagay sa buhay natin na parang feeling natin hindi tayo deserving. Feeling natin pinaparusahan tayo ng Diyos. Ang sabi dito ni Isaiah, hindi yung bagay na yon, 'di ba? Hindi yon galing sa Diyos. Kung bakit mo na feel yon. It's because of your iniquities. Kaya ka napalayo dun sa Diyos. Kaya ka nahiwalay sa Diyos. Because your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi si God yung lumalayo sa atin. Madalas, tayo yung lumalayo kay God. Si Lord, lagi nakaganyan yung kamay. Anak, halika na dito. Kaya lang tayo, lagi nakaganon yung kamay natin. Ayaw natin iabot kay Lord. Diba? Alam niyo, lagi tayong parang nagtatago kay God. Diba? Sana, this time, maging ano na tayo, maging malaya o nagagalak na tayo lagi na magpakita kay Lord. Lord, I am here, use me. Gusto niyo ba yon? Na nakilala tayo noon sa pagiging makasalanan, ngayon may kita tayo ng tao, ginagamit tayo ng Diyos. Ngayon sasabihin ng mga tao sa, ayun mo, dati adik yan. Dati lasinggero yan. Dati sabungero yan. Dati babaero yan. Pero ngayon, nagsasalita sa harap, ginagamit ng Diyos. Nakakahiyaman tayo para sa kanila. Pero pinagmamalaki tayo ng Diyos. Dahil tayo binago ni God. Amen? Kaya huwag nating sayangin yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Binago ka ni Lord, niredeem ka ni God, dumating si Jesus para sa bawat isa sa atin. Diba? Huwag nating sayangin yung bagay na yan. Diba? Kaya bakit minsan, nag-worship naman ako kay Lord, tinaas ko nga ngayong kamay ko eh. Pumalakpak ako. Pero ba't parang di ko na-feel yung presence ni Lord? Naramdaman nyo, naranasan nyo ba yun? Tinaas mo yung kamay mo, pero bakit wala yung presence ni Lord? Alam nyo ba, hindi totoo na nawawala yung presence ni Lord. Hindi totoo na yung presence ni Lord nawawala. Kaya lang di mo mapil yung presence ni Lord kasi wala yung presence mo doon sa presence ni Lord. Wala yung puso mo doon sa presence ni Lord. Nagpe-pray naman ako. Pero kamusta ba yung puso mo talaga para sa Panginoon? Amen? Kasi yung presence ni God, kahit nasaan ka, nandun yung presence ni Lord. Kasi kung may lugar man na wala ang presence ni Lord, baka bigla ka na lang
ano dyan eh, baka bigla ka na lang sabugan ng granada. Alam mo yung parang ganon? Pero, nandyan lagi yung presence si Lord. Diba? Ang mahalaga lang, para sa Panginoon na maranasan yung presence ni God, is pure heart. Hindi pure gold, ha? Pure heart. Sabihin nyo nga, galing, very good children. Kuha-kuha. Di ba? Your sins does more damage than you thought. Sabi dito, yung kasalanan daw, yung pananatili natin sa pagkakasala, hindi nyo ba alam, na ito yung mas nagda-damage o sumisira sa bawat isa sa atin, higit kaysa sa mga iniisip nyo. Di ba? It does not only render you sinner, but has separated you from God. Hindi lang pala basta ikaw nagkakasala, kundi dahil sa pagkakasala mo na yon, nahihiwalay ka sa Diyos. Diba? He cannot tolerate sin. Hindi nagtotolerate si God ng sin. And must punish sin. This leads you to spiritual death. A life of separation from God, who is the source of life. Kaya yung mga tao na piling nila tama sila, dahil ayaw nilang magpakumbaba at ayaw nilang makita o ayaw nilang aminin na sila'y nagkamali, hindi to tolerate ni God yan. Maniwala kayo sa akin, marami kong kilala. Pinangatawanan nila sila tama. Ayun, itinama sila ni Lord. Yung iba umuwi na doon. Nauna na doon, umuwi na. Gusto niyo sumunod? Natatawa siya. Diba? So, bago tayo sumunod doon, alamin muna natin kamusta yung relasyon natin sa Panginoon. Next, what aspects in your lives prove that we are dead and are separated from God? But in your sinful state, God remembered you as the mighty deliverer that He truly is. He sent forth His Son to take upon Himself the punishment imposed to you. Kaya Christ came for you as una. Christ came for you as a sacrifice. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 10, this is love. Ito daw yung pag-ibig, ha? Pakinggan nyo. Oo daw. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Kaya napakalalim ng ibig sabihin ng pag-ibig, mga kapatid. Diba? Kaya nga, yung salitang I love you, hindi basta-basta dapat sinasabi yan. Kasi malalim ang ibig sabihin pag sinabing I love you. Diba? Pag sinabing I love you, dapat totoo sa puso natin. Totoo. Diba? Kumbaga sure. Yan, pure. Diba? Kaya pag sinabi mong love mo si God, dapat marunong ka sumunod kay God. Love you ba si God? Amen. Love niyo si Lord? Sabi ng Romans chapter 3 verse 23 to 26, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Verse 26, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus Christ. Diba? Kaya alam niyo sa Bible, lalo na sa Old Testament, diba? Every time na nagkakasala ang tao, lagi may punishment yan. Laging may dinedemand na punishment. Diba? Ano madalas sa punishment nun? Patay. Diba? Bitay ka agad eh. Diba? Kaya napakabigat, diba? Kaya si Jesus Christ dumating para yung punishment na yon, para yung imbis na ikaw mamatay, hindi mo na kailangan mamatay. Masaya ba? Yes.
Diba? Masaya ba yun? Na hindi na tayo kailangan mamatay para pagdusahan yung mga kasalanan natin. Diba? Because this sacrifice cover only for one person at one particular time. Kaya yung salvation, alam nyo, kahit friendship kayo for the whole entire life nyo, kahit friendship kayo, kung yung isang friends mo wala sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon, wala namang group salvation eh. Meron, ano ba kinabalitang group salvation? Diba? O kaya corporate salvation. Diba? Oh, dito kayo, sama-sama tayo, maliligtas tayo. Sa kabilang church. Ibig sabihin, sabi dito, it's only for one person at one particular time. Ibig sabihin, ang kaligtasan, ibinigay ng Panginoon, individual yan, mga kapatid. Kaya huwag kang bumase, no? Huwag kang bumase doon sa kapatid mo o sa katabi mo, di ba, na pananampalataya na meron siya. Di ba? Kailangan alam mo, ano ba tawag doon? Kailangan unique. Kailangan unique yung pagkakakilala mo kay God sa pagkakakilala ng kapwa mo. Nakuha nyo? Nagets nyo ba? Di ba? Kaya sabi dyan, when Jesus died, He became the perfect once and for all sacrifice and has paid for every single sin in every single moment of man's past, present, and future. Imagine niyo, hindi lang yung nakaraan mo, hindi lang yung ngayon, kundi yung future mo. 'Di ba? Pinrepare na ng Panginoon ikaw at yung sacrifice na ginawa ng Panginoon hanggang sa future mo na yon, kapatid. Kaya kailangan mo magpatuloy. Pangalawa, Christ came as a substitute. Sabi ng Hebrews chapter 9, verse 28, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many. And He will appear a second time not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Are you excited sa pagdating ng Panginoon? Excited kayo sa pagdating ni Lord? O baka natatakot kayo? Takot ba kayo? Takot kayo. Pagdating ni Lord, meron diyang apoy na babagsak. Diba? Puro apoy. Hindi kayo natatakot? Hindi. Hindi kayo natatakot? Gugunawin ni Lord yung mundo. Sa apoy, susunugin niya. Lahat. Hindi kayo natakot? Galing. Sila natatakot. Diba? So, lahat tayo, sabi dito ng Panginoon, dapat tayo ay faithful na nag-aantay sa pagdating ng Panginoon. Hindi dapat nating katakutan pag sinabing, naku, malapit na dumating si Jesus. Ngayon, kung di ka siguradong sa langit ka, matakot ka. Sino dito sure sa langit pupunta? Yung sure siya, sa langit siya pupunta. Ay, wala. Taas ang kamay, yung sure na sa langit pupunta. Sige. Oh. Ayan. Ayaw ni Cyril eh. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wound, you have been healed. Diba? Pati sa kagalingan natin, pati sa mga karamdaman natin, naging substitute natin si Lord. Dahil sa mga sugat, dahil sa mga latay ni Jesus Christ, napagaling ang bawat karamdaman. Nagkaroon ng lunas ang bawat karamdaman. Amen? Christ took upon Himself your sins and the very punishment for your sins. On the cross, He endured the pain of bearing all of men's sins. Imagine niyo, tiniis daw ng Panginoon lahat ng kasalanan na meron ng sanlibutan doon sa krus. Diba, habang siya nasasaktan sa mga sugat, sa mga pako sa kamay niya, sa mga pako sa paa niya, diba, tiniis ng Panginoon lahat yun. In words, sabi niya, the separation from Father. In that single moment of history, His death provided for your life, and His resurrection, He has brought you back
to a right standing before God. And praise God for that. Amen. Palakpakan natin si Lord. Dinala ng Panginoon yung mga kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. And when He resurrected, binalik tayo ng Diyos. Pinalitan ng Diyos yung dating buhay na meron tayo. We are now born again. Amen? Naipanganak tayong muli sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nakabalik tayo kay God. Question, what has been your greatest sacrifice? Meron ba kayong mga greatest sacrifice na mga bagay na higit na, alam niyo, na sakripisyo? Parang ganun. O sige, wag na kayo sumagot. What does Christ's sacrifice tell us about the justice of God? Huwag na rin kayo sumagot. Pangatlo na ba? Christ came for me to save me. Yan. To save me. Titus 3 verse 4 to 5. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done. Tandaan niyo mga kapatid, hindi niyo kailangan maging hipokrito na gumawa ng mga bagay na mabuti sa paningin ng tao. Hindi counted sa Diyos yan kung hindi ka totoo kay God. Yung term na ikaw ay pakitang tao lang. Mabait ka kasi may taong nakatingin sa'yo. Pero dapat lagi mong tandaan, maging mabait ka, maging mabuti ka, dahil may Diyos na nakatingin sa'yo. Amen? Baka merong unyango dito, ha? Wala naman. Sa kabila ulit yun. Sa kabilang building. Wag sa church. Wala sa church, sa kabilang building yun. Di ba? But because of His mercy. Di ba? Hindi daw sa mga mabuting gawa mo, hindi sa magandang bagay na nagawa mo, kundi dahil sa mercy ni God. Amen? He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Amen? Amen? Gusto nyo ata mag-dip-dip na naman tayo. 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Ang sabi dito ni Timothy, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 1, do not be ashamed. Sa Tagalog, huwag kayong mahiya. Maging makapal ang mukha. Ganun ba yun? Wala. Kinukontra lagi ako ni Kuya Dos. Wala daw dun eh. Do not be ashamed. Sabi niya, wag daw natin ikahiya yung mga testimony natin patungkol kay Kristo. Mga kapatid, tingin kayo sa harap. Ang gwapo, di ba? That's the good testimony. Di ba? Tumatawa naman si Arvin. Kinigising ko lang kayo kasi baka magising kayo pag nakita niyo yung mukha ko. So do not be ashamed of the testimony about our Lord. Tingnan niyo po ang sabi dito, wag daw natin ikahiya anuman yung testimony sa buhay mo na binago ni God. Amen? Pwede ba akong makarinig ng isang testimony na kung paano ka binago ng Diyos at kung anong klaseng tao ka ngayon? Ano ka in the past at ano ka ngayon? Kung paano ka binago ni God? Sige nga, kahit isa lang. Makarinig lang pang tawag dito, appetizer. Appetizer lang. Sino? Sige, sino? Yung, tingin nyo yung malaking impact, yung magkakaroon ng impact kung paano ka binago ni God. Sige, sabi, do not be ashamed. Do not be ashamed. Sige, mag-share kayo kahit konti lang. Sino? Sige. Si Kuya Nicky. Ako maniniwala itong mga to. Back in Davao City kasi, during high school, I was a member of a gang. Uso kasi yun din eh. Before Duterte's na administration, magulo si Davao. Sobrang gulo. So, every students doon, riot dito, riot doon. So, nakatira kami sa isang lugar, may phase 1 tsaka phase 2, rambulan yan araw-araw.
So, kasali po ako dun. So, ganun. Then, binubugbog ko rin yung mga kapatid ko. Ganun. So, yun po yung kabataan ko. And then, I used to get drunk. I smoke. Laging may Philippine Island pa nagsasalita. Alam niyo na yan, di ba? Puto ko chinta, ganun. Ayun. So, nabago ko way 2014. Doon ko give up yung ganung life. That was to 2014 up until now. So, thankfully, nabago ako ni Christ. I don't have any dreams at all. Wala akong goal in life. Gusto ko lang kumain, may makain sa pang-araw-araw. Yun lang. That's my life before. Pero ngayon, we have meron kaming goal, and then gladly na paunti-unti natutupad, no? And then I have my dreams sa mga kapatid ko. I have sacrifices din, hindi na rin ako nag-aral. Pinag-aral ko na lang yung mga kapatid ko. So, ayun po. That's who I am. Bait naman pala. Mabait naman pala, kala ko maligalig lang sila dyan. Malaki yung pagbabago, di ba? So meron tayo talagang babaguhin ng Diyos sa buhay natin. Na minsan nakala natin yung bagay na ginagawa natin masaya. Di ba? Minsan kung ano yung masaya, yun yung hindi maganda. Tama? Lalo sa mga kabataan ngayon, kaya mag-ingat kayo sa mga kala nyo masaya. Doon kayo sa totoong masaya. Di ba? Kaya sabi diyan, wag natin ikahiyayan yung mga testimony nyo, kahit na basagulero kayo noon, pero mahalaga binago kayo ni God ngayon. Yun yung mahalaga. Amen? And verse 9, He has saved us and called us to a holy life. Ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa bawat isa, hindi lang basta-basta kaligtasan. Sabi niya diyan, He called us to a holy life. Buhay na may kabanalan. Amen? Kaya nga hindi lang tayo dapat nagiging banal sa loob ng simbahan. Alam nyo ba yon? Na mas counted kung anong klaseng tao tayo sa labas kaysa sa church. Maniwala kayo. Kamusta kayo sa bahay nyo? Kamusta kayo sa mga magulang nyo? Kamusta kayo sa mga kapatid nyo? Kamusta kayo sa mga kapitbahay nyo? Baka dito ang bait-bait nyo, pero sa bahay nyo, binabato nyo yung bubong ng kapitbahay nyo. Ingay nyo! Huwag kayo maingay dyan! Natutulog ako! Di ba? Kasi naalala ko yung shiner ng tita ko, sabi niya, dati daw, pagka nasa trabaho siya, sabi niya, ginagawa niya na may trabaho niya. Kaya lang dahil mga Amerikano yung mga kasama niya siya Pilipino, parang lagi siyang dinidegrade ng mga tao na yun. So, nilinis siya na yung mga floor, nilinis siya na kung ano na yung mga dapat linisin. So, to make the story short, hindi gumagawa iba niyang kasama during the work hour. No? So, ngayon, dumating yung time na hindi na rin siya gumawa. Hindi na rin siya gumawa ng trabaho niya. Kasi sabi niya, hindi nga kayo gumagawa ng trabaho, hindi na rin ako gagawa. No? So, ngayon, na-realize niya, no, dahil napakinggan niya daw yung message nung yung message ko about the heart of servant, sabi niya, na yung pagiging servant o pagiging lingkod natin ng Panginoon, ay nakikilala tayo doon sa katagang Kristiyano. Yung sa sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, pero hindi nakikita ng ibang tao. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, dapat maalis yun, di ba? Dapat mawala yung ganong mindset mo na porket di sila gumagawa, hindi ka na rin gagawa. Hindi, pag nagpakilala kang Kristiyano diyan, mapupulaanan si Jesus. Uy, Kristiyano mo, sabihin mo Christian ka. Tapos ganyan ugali mo. Di ba? Kaya yung salvation na tinanggap natin sa Panginoon, He called us to a holy life. Dapat may buhay tayo ng may kabanalan tayo sa buhay natin na kahit nakakasalamuhan nating ibang tao, nakikita yung Kristo sa atin, yung Christ-likeness. Amen? Sabi dyan, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Christ did it all to save you. This means you are provided with every good thing that will allow you to enjoy a loving, unhindered union with God.
Kaya enjoy nyo lang yung buhay nyo. Enjoy nyo yung paglilingkod nyo sa Panginoon. And equip you with everything we need to live life abundantly. Huwag mo isipin yung mga pangailangan mo. Si Lord na bahala dyan. Naniniwala ba kayo, payayamanin kayo ni Lord? Pasasaganahin kayo ni Lord? Kailangan nyo lang sumunod. He saved you from the cross of death, eternal separation from Him, and snatched you from the clutches of sin. Wow. Diba? In-snatch na tayo ni Lord dun sa mga bagay na yan. Kaya, huwag na tayo magpatuloy doon. Now, sin is no longer your master, but God through His Spirit in you. Amen. Now, that is no longer your destiny. Hindi mo na daw destiny ang kamatayan. Palakpakan mo naman si God. Diba? Your body will die, but that death is only a passage for you to fully experience the eternal life He prepared for you. Wow. Diba? Na kahit daw mamatay yung lupang katawan natin, preparation lang yan. Diba? Ayan ay kailangan lang mangyari para maranasan mo yung tunay na hinihanda ng Diyos na buhay na walang hanggan para sa iyo at para sa akin. Have you imagined yourself hanging on the cross as punishment for your sins? Describe the relief you must have felt when you heard that someone has taken on himself the punishment you deserve. Next, Christ's work is complete. Jesus' death provided everything needed so you can be forgiven by God. His work as sacrifice and a substitute for your sins is enough penalty for your sins. Wow. Diba? Grabe. Pinulpak na ng Panginoon. Diba? Kaya kailangan nyo paglilingkod nyo sa Panginoon, bigay nyo naman yung the best. Diba? Bigay nyo yung the best para sa Panginoon. Pag sumamba kayo sa Panginoon, the best. Pag nagpuri kayo sa Panginoon, the best. Diba? Pag inassign kayo mag-pray, mag-pray kayo. Hindi, si ano na lang, pray. Hindi ako marunong eh. Marunong mag-pray? Diba? You give the best for the Lord. Nabigay mo nga yung the best sa Kanya eh. Tapos si kay Lord, hindi the best. Namat mas the best yung kay God, di ba? Sila lang nakaka-relate dun. Wala na ako nun eh. God's love and justice are met in Christ's work. God through the cross demonstrated not only His love but also His justice. Yes. He loves you so much that He gave His Son to die for you. Furthermore, because the penalty for sin has been paid for by Christ, His justice releases you from the responsibility of paying for your sins. Praise God. Di mo na kailangan bayaran yan. Binayaran na ng Panginoon. Pero ang kailangan mo na lang, magbalik kay God. Magpatuloy ka kay God. Huwag ka magpatuloy sa pagkakasala na yan. Next, honor God in all ways and at all times possible. Hanggang maaari, 'di ba? I-honor natin si God sa lahat ng mga ginagawa natin. This is the best way you can show your gratitude for all He has done. Next, stop living in sin. Live in your freedom. You are no longer bounded by sin because Christ already released you from it. Ibig sabihin, pinalaya ka na ng Panginoon, nakakilala ka kay God, na born again ka, may bagong buhay ka, huwag ka nang bumalik. Please lang. Huwag ka nang bumalik. May din eh, no? Huwag ka nang bumalik. Na-enjoy mo na yung buhay mo kay Christ eh. Di ba, minsan boring? Kasi feeling mo, out of place ka sa mga bagay sa paligid mo. Out of place ka sa mga nakikita o mga nauso sa mundo. Diba? Pero lagi nyo tatandaan, di ba, out of place ako dito. Basta lagi akong in kay God. Diba? Kasi pag kayo naging out, hiwa-hiwalay na tayo. Kasi ako in eh. Diba? Next, sabi dyan, tell others that Jesus came for them too. Yan. Kailangan nyo yan ha, nasabihin sa iba na si Jesus Christ
dumating para rin sa kanila. Hindi lang para sa ating na mga nandito. Okay? Pangalawa, think of a friend who is suffering from the effects of sin. Siguro naman, marami kayong mga kaibigan. Tama? May mga kaibigan kayo na mga mahilig sa puto seko. Puto kutsinta. Masarap yun di ba? Di ba? Ano daw sabi ni Marisa? Ano yun? Ano yun? Yung mga taong palamura. Yan yun ha. Siguro may mga ganyan kayong kaibigan, di ba? So, isa sabihin nyo, alam mo ba? Dati ganyan din ako Hanggang ngayon naman. Wag naman. Alam mo, dati ganyan din ako Paborito ko yan, puto seko, puto kutsinta. Pero ngayon, binago ko ni God. Di ba? Dumating si God sa buhay ko at binago ako ng Panginoon. Ganon din siya sa'yo. Naparito si God para iligtas ka, para magkaroon ka ng bagong buhay. Di ba? So, i-share natin yan sa mga tao para ilid din sila ni God. Para matulungan natin sila, malid natin sila patungo kay God.